Hello, good morning. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Patuloy po tayo sa ating Bible reading devotion. Babasahin ko po ay ang Genesis chapter 34 verse 1 to 5. Sabi dito, Dinah and the Shechemites. Now Dinah, the daughter Leah, had born to Jacob, went out to visit the women of the land. When the Shechem son of Hamor, the Hivite, the ruler of that area, she saw her, he took her and raped her. His heart was drawn to Dinah, daughter of Jacob. He loved the young woman and spoke tenderly to her. And Shechem said to his father Hamor, "Get me this girl as my wife." And Jacob heard that his daughter Dinah had been defiled. His sons were in the fields with his livestock, so he did nothing about it until they came home. Yan po. Shalom everyone. Book of Genesis chapter 34 verse 6 to 8. Pumunta ang ama ni Shechem na si Hamor kay Jacob para makipag-usap. Nang mabalitaan ng anak ni Jacob na mangyayari, umuwi sila agad mula sa bukid. Sumama ang loob nila sa labis na kagalit kay Shechem dahil sa ginawa niyang hindi nararapat na magdala ng kahihiyan sa pamilya ni Jacob. Pero sinabi ni Hamor sa kanila, "Nabinghani ang anak kong si Shechem sa dalaga ninyo, kaya nakipag-usap ako, payain ninyo ang mga pangasawa niya ng anak ko." Amen. Babasahin ko po ngayon ang Genesis chapter 34 verse 9 to 12. Magkaisa na tayo. Hayaan nating mapangasawa ng aming mga binata ang inyong mga dalaga, at ng aming mga dalaga ang inyong mga binata. Sa gayoy, maaari na kayong manatili dito sa aming lupain. Maaari kayong tumira kung saan ninyo gusto. Maaari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Nakiusap din mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dinah. Sinabi niya, "Pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin at humiling naman kayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo. Makasal lamang kami." Good morning po sa ating lahat. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion. Sa islat po ito ni Sis Mary. For the meantime, ako po muna. Dito po sa Genesis chapter 34 verses 13 to 15. Sabi dito, dahil sa paglapastangan kay Dinah, mapanlin lang ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Jacob sa mag-amang Hamor at Shechem. Sinabi nila, malaking kahihiyan namin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking mas nasasakupan ninyo ay magpapatuli. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Yung circumcision po dito, no? Maganda yung iminungkahi ng mga anak ni Jacob sa pamilya nila Hamor, no? Kay Shechem, sa mga tauhan nito, no? Maganda yung kanilang iminungkahi, pero mali yung kanilang motibo. Ito sana ay pagpapakita ng pagsunod sa covenant ng Panginoon, no? Kaya lang, mali yung puso. Yun lang po. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 34 verses 16 to 21.
Pagkatapos, maaari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo na may mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama. Kung di kayo sasang-ayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Pumayag naman ang mag-amang Hamor at Shechem. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shechem kay Dina. Si Shechem ay iginagalang ng lahat sa kanilang sambayanan. Sa may pintuan ng lungsod, tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shechem. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin. Maluwang din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 34, verse 22 to 25. Pero papayag na sila na manirahan dito kasama natin bilang isang bayan. Papayag ang lahat ng kalalakihan natin na magpatuloy kagaya nila. Kung dito sila titira, magiging atin din ang lahat ng hayop at ari-arian nila. Kaya pumayag na lang tayo sa mungkahi nila para manirahan sila rito na kasama natin. Pumayag ang lahat ng kalalakihan ng lungsod sa sinabi ni Hamor at ng anak niyang si Shechem. Kaya nagpatuloy ang lahat ng kalalakihan nila. Pagkalipas ng 3 araw, habang mahapdi pa ang sugat ng mga lalaki, pumasok sa lungsod ang 2 anak ni Jacob na sina Simeon at Levi, na mga kapatid ni Dina. Hindi alam ng mga tao roon na masama pala ang pakay nila. May dala silang mga espada at pinagpapatay nila ang lahat ng lalaki. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 34 verse 26 to 29. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Shechem at itinakas si Dina. Pagkatapos sa pagpatay, sinamsam naman ng ibang mga anak ni Jacob ang mahalagang ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa paghahalay sa kanilang kapatid na babae. Sinamsam nila pati ang kawan, mga baka, mga asno at lahat ng mapapakinabangan sa bayan at sa bukid. Dinala nilang lahat ang mga kayamanan, binihag ang mga babae at mga bata at walang itinira ang anuman. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 34, verse 30 and 31 po yung napunta sa akin. Ginahasa si Dina. So, basahin po natin. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhuyan ako ng mga Kananeo at Pereseo. Kapag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanong, maaari nilang lipunin ang aking sambayanan. Ngunit sila'y sumagot, hindi po kami makakapayag na ituring na isang masamang babae ang aming kapatid. Amen po.